Ang Huling Dahon by O. Henry Cabanata. Isa sa isang maliit na distrito sa kanluran ng Washington Square. Ang mga kalye ay nabaliw at nasira ang kanilang mga sarili sa maliliit na piraso na tinatawag na mga lugar. Ang mga lugar na ito ay gumagawa ng mga kakaibang anggulo at kurba. Ang isang kalye ay tumatawid sa sarili ng isang oras o dalawa. Minsang natuklasan ng isang artista ang isang mahalagang posibilidad sa kalyeng ito. Ipagpalagay na ang isang collector na may singil para sa mga pintura, papel at canvas ay dapat, sa pagtawid sa rutang ito, biglang salubungin ang kanyang sarili na babalik nang walang isang sentimo na binayaran sa account. Kaya sa kakaibang lumang Greenwich Village, ang mga taong sining ay dumating sa lalong madaling panahon na gumagala, naghahanap ng mga bintana sa Hilaga at ika-18 siglong gables at Dutch attics at mababang upa. Pagkatapos ay nag-import sila ng ilang pewter mug at isang chafing dish o dalawa mula sa 6th Avenue at naging isang kolonya. Sa tuktok ng isang squatty, 3 palapag na brick sina So at John C. ay nagkaroon ng kanilang studio. John C. ay pamilyar kay Joanna. Ang isa ay mula kay Maine, ang isa ay mula sa California. Nagkita sila sa Table DH ng isang 8th Street na Delmonico's at natagpuan ang kanilang mga panlasa sa sining, chicory salad at mga manggas ng obispo na napakaganda na nagresulta sa pinagsamang studio. Noong Mayo iyon. Noong Nobyembre, ang isang malamig, hindi nakikitang estranghero, na tinawag ng mga doktor na pneumonia, ay naglibot sa kolonya, na hinipo ang isa dito at doon gamit ang kanyang nagyayelong mga daliri. Sa gawing silangan, matapang na humakbang ang manlalaglag na ito, na tinamaan ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng mga puntos, ngunit dahan-daang tinahak ng kanyang mga paang kalituhan ng makitid at tinutubuan ng lumot na mga lugar. Si Mr. Pneumonia ay hindi ang tatawagan mong chivalric old gentleman. Isang mite ng isang maliit na babae na may dugo na pinanipis ng California Zephyrs ay halos hindi patas na laro para sa red-fisted, short-breathed old duffer. Ngunit si John C. ay sinaktan niya at siya ay nakahiga, halos hindi gumagalaw, sa kanyang pininturahan na bakal na kama, tumitingin sa maliit na Dutch window pane sa blankong bahagi ng susunod na bahay na ladrilyo. Isang umaga, inimbitahan ng abalang doktor si Sue sa pasilyo na may makapal at kulay abo na kilay. Mayroon siyang isang pagkakataon, sabihin natin 10, sabi niya, habang inalog niya ang mercury sa kanyang clinical thermometer, at ang pagkakataong iyon ay para sa kanya na gustong mabuhay. Sa ganitong paraan ang mga tao ay naglinya sa gilid ng tagapangasiwa ay ginagawang kalokohan ang buong pharmacopoeia. Ang iyong maliit na babae ay nagpasya na hindi siya gagaling. May iniisip ba siya? Kabanata 2 siya gusto niyang ipinta ang Bay of Naples balang araw. Sabi ni Sue, paint, Bosh. Mayroon ba siyang anumang bagay sa kanyang isip na dapat isipin ng 2 beses isang lalaki halimbawa? Isang lalaki, sabi ni Sue, na may hudyo harptwang sa kanyang boses. May halaga ba ang isang tao ngunit hindi, doktor, walang ganoong uri? Well, ito ay ang kahinaan kung gayon, sabi ng doktor. Gagawin ko ang lahat ng agham na iyon hanggat maaari nitong i-filter sa pamamagitan ng aking mga pagsisikap ay maaaring magawa. Ngunit sa tuwing ang aking pasyente ay magsisimulang magbilang ng mga karwahe sa kanyang prosesyon sa libing ay binabawasan ko ang 50% mula sa kapangyarihang panglunas ng mga gamot. Kung makakakuha ka magtanong siya ng isang tanong tungkol sa mga bagong estilo ng taglamig sa mga manggas ng balabal, mangangako ako sa iyo ng 1 in 5 na pagkakataon para sa kanya, sa halip na 1 sa 10. Pagkaalis ng doktor ay pumasok si Sue sa workroom at sumigaw ng Japanese napkin sa laman. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ni John C. gamit ang kanyang drawing board, sumipol ng ragtime. Nakahiga si John C., halos hindi gumagawa ng ripple sa ilalim ng mga damit habang ang mukha ay nakaharap sa bintana. Tumigil si Sue sa pagsipol sa pag-aakalang tulog na siya. Inayos niya ang kanyang board at nagsimulang gumuhit ng panulat at tinta upang ilarawan ang isang kwento sa magazine. Ang mga batang artista ay dapat maghanda ng kanilang daan patungo sa sining sa pamamagitan ng pagguhit ng mga larawan para sa mga kwento sa magazine na isinulat ng mga batang may akda upang bigyang daan ang kanilang tungo sa panitikan. Habang nagdisketch si Sue ng isang pares ng eleganteng pantalon na nakasakay sa kabayo at isang monocle ng figure ng bayani, isang Idaho cowboy, nakarinig siya ng mahinang tunog, ilang beses na paulit-ulit. Mabilis siyang pumunta sa gilid ng kama. Nanlaki ang mga mata ni John C. Nakatingin siya sa bintana at nagbibilang pabalik. 12 kanyang sinabi, at kaunti mamaya, 11, at pagkatapos ay 10, at 9, at pagkatapos ay 8, at 7, halos magkasama. Sumilip si Sue sa labas ng bintana. Ano ang dapat bilangin? Mayroon lamang isang hubad, mapanglo na bakura na makikita, at ang blankong bahagi ng bahay na ladrilyo ay 20 talampakan ang layo. Isang lumang ivy vine, butil-butil at naagnas ang mga ugat, umakyat sa kalahating bahagi ng brick wall.
Ang malamig na hininga ng taglagas ay tinamaan ang mga dahon nito mula sa baging hanggang sa ang mga sanga ng kalansay nito ay kumapit halos walang hubad sa mga gumuhong brick. Kabanata 3 Ano ito, mahal? Tanong ni Sue. 6 Sabi ni John C. Sa halos pabulong. Mas mabilis silang bumagsak ngayon. 3 araw na ang nakalipas halos 100. Sumakit ang ulo ko sa pagbilang. Pero ngayon madali na. May isa pa. 5 na lang ang natitira ngayon. 5 Ano, mahal? Sabihin mo sa sudi mo. Dahon. Sa ivy vine. Kapag bumagsak ang huli kailangan ko ring pumunta. 3 araw ko nang alam iyon. Hindi ba sinabi sa iyo ng doktor? Nako, wala akong narinig na ganoong kalokohan, reklamo ni Sue na may kahangahangang panunuya. Anong kinalaman ng mga lumang dahon ng ivy sa iyong pagpapagaling? At gusto mo noon ang baging na iyon kaya ikaw na makulit na babae. Huwag kang makulit, tingnan natin ng eksakto kung ano ang sinabi niya na ang mga pagkakataon ay 10 sa isa. Aba, iyon ay halos kasing ganda ng pagkakataon natin sa New York kapag sumakay tayo sa mga sasakyan sa kalye o dumaan sa isang bagong gusali. Subukang uminom ng sabaw ngayon at hayaang bumalik si Sudi sa kanyang pagguhit upang maibenta niya ang editor na lalaki kasama nito at bumili ng port wine para sa kanyang may sakit na anak at mga pork chop para sa kanyang sakam na sarili. Hindi mo na kailangan pang kumuha ng alak, sabi ni John C. habang nakatutok ang mga mata sa labas ng bintana. There goes another. No. I don't want any sabaw. Naiwan na lang 4. Gusto kong makita yung last fall bago dumilim. Tapos pupunta rin ako. John C. Mahal, sabi ni Sue, yumuko sa kanya, ipapangako mo ba sa akin na pipaikit ang iyong mga mata at hindi titingin sa bintana hanggat hindi ako tapos sa paggawa. Kailangan kong ibigay ang mga guhit na iyon bukas. Kailangan ko ang liwanag o iguguhit ko ang lilam pababa. Hindi ka ba marunong mag-drawing sa kabilang kwarto? Malamig na tanong ni John C. Mas gugustuhin kong nandito ka sa tabi mo, sabi ni Sue. Tsaka, ayokong tumitingin ka sa mga nakakalokong dahon ng ivy. Kabanata 4 Sabihin mo sa akin kapag natapos ka na, sabi ni John C., nakapikit at nakahiga na maputi at parang nalaglag na estatwa dahil gusto kong makita ang huling pagbagsak. Pagod na akong maghintay. Pagod na ako sa nag-iisip. Gusto kong kumalas sa lahat ng bagay at magliyag pababa, tulad ng isa sa mahirap at pagod na mga dahon. Subukan mong matulog, sabi ni Sue. Dapat kong tawagan si Berman para maging modelo ko sa matandang ermitanyong Manero. Hindi ako aalis kahit 1 minuto. Huwag mong subukang gumalaw hanggang sa bumalik ako. Si Old Berman ay isang pintor na nakatira sa ground floor sa ilalim nila. Siya ay lampas 6 na po at may balbas na Moses ni Michelangelo na kumukulot pababa mula sa ulo ng isang satyr kasama ang katawan ng isang imp. Si Berman ay isang kabiguan sa sining. 40 taon na niyang hinahawakan ang brush nang hindi nakakalapit sa laylayan ng damit ng kanyang may bahay. Siya ay palaging tungkol sa pagpipinta ng isang obra maestra ngunit hindi pa nasisimulan ito. Sa loob ng ilang taon ay wala siyang ipininta maliban ngayon at pagkatapos ay isang dob sa linya ng komersyo o advertising. Kumita siya ng kaunti sa pagsisilbing modelo sa mga batang artista sa kolonya na hindi kayang bayaran ang presyo ng isang profesional. Uminom siya ng gin ng labis at pinag-uusapan pa rin ang kanyang darating na obra maestra. Para sa natitira siya ay isang mabangis na maliit na matandang lalaki na labis na nanunuya sa lambot sa sinuman at itinuturing ang kanyang sarili bilang espesyal na mastiff-in-waiting upang protektahan ang 2 batang artista sa studio sa itaas. Natagpuan ni Susie Berman na malakas ang amoy ng juniper berries sa kanyang madilim na ilaw na lungga sa ibaba. Sa isang sulok ay isang blankong canvas sa isang easel na naghihintay doon sa loob ng 25 taon upang matanggap ang unang linya ng obra maestra. Sinabi niya sa kanya ng John Size Fancy at kung paano siya feared siya ay, sa katunayan, magaan at marupok bilang isang dahon sarili, lumutang palayo kapag ang kanyang bahagyang hold sa mundo lumago weaker. Ang matandang Berman na ang kanyang mga mapupulang mata ay malinaw na dumadaloy ay sumigaw ng kanyang paghamak at panunuya para sa gayong mga handgal na imahinasyon. Kabanata 5 Bas, umiyak siya. May katangahan bang mamatay ang mga tao sa mundo dahil nalalagas ang mga dahon mula sa naulilitong baging? Wala pa akong narinig na ganyan. Hindi ako magiging modelo ng iyong handgal na Hermit Dunderhead. Ikaw, hayaan mong pumasok sa utak niya si Silly Postines. Poor little Miss Yonsei. Siya ay napakasakit at mahina, sabi ni Sue, at ang lagnat ay umalis sa kanyang isip na masama at puno ng kakaibang mga haka-haka. Napakahusay, Mr. Berman, kung wala kang pakialam na mag-post para sa akin, hindi mo na kailangan. Sa tingin ko isa kang nakakatakot na matanda-matandang flibbertigibbet. Para ka kasing babae, sigaw ni Berman. Sino bang nagsabing hindi ako mag-boss? Sige na, I come meet you.
For half an hour I have been trying to say that I am ready to boss. But this is not any place in which one so good as Miss Yonsi Shalai may sakit. Balang araw ay gagawa ako ng isang obra maestra at aalis ang lahat. God, yes. Natutulog si Johnsy nang umakyat sila. Inayla ni Sue ang lilam pababa sa windowsill at sinenyasan si Berman sa kabilang silid. Doon ay natatakot silang sumilip sa bintana sa Ivy Vine. Pagkatapos ay nagkatinginan sila saglit na hindi nagsasalita. Isang tuloy-tuloy, malamig na ulan ang bumagsak na may halong nyebe. Si Berman sa kanyang lumang asol na kamiseta ay umupo bilang ermitanyong manero sa isang nakabaligtad na takor para sa isang bato. Nang magising si Sue mula sa isang oras na tulog kinaumagahan ay nakita niya si Johnsy na may mapurol at dilat na mga mata na nakatitig sa iginuhit na berdeng lilam. Kilahin ito gusto kong makita, utos niya sa isang pabulong. Pagod na sumunod si Sue. Ngunit, narito. Pagkatapos ng malakas na ulan at mabangis na bugzo ng hangin na nagtiis sa buong buhay na gabi, mayroon pa ring nakatayo sa dingding na laryo ng isang dahon ng ivy. Ito ay ang huling isa sa baging. Madilim na berde pa rin malapit sa tangkay nito na ang mga gilid nito ay may ngipin na may kulay na dilaw ng pagkatunaw at pagkabulok, matapang itong nakabitin sa sanga mga 20 talampakan sa ibabaw ng lupa.